Blessed Sunday o mapagpalang Sunday po o linggo sa ating lahat. Naroon na yung lingkod na sila para sa ating pag-aaral ng daily devotion. At kamusta po ang lahat? I do hope everyone is doing well and okay. And ayan, thanks God, it's Sunday na naman and it's time to glorify the Lord. At dahil maaga tayo sa ating venue, ayan, may time tayo para magsulat ng ating devotion and at the same time din ay makagawa ng video. So bago tayo dumako sa ating share ng devotion video ay kailangan po natin ng guidance ng Panginoon. So let us pray in an opening prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon, divine protection, divine connection, Panginoon, at sa mga answered prayer na bagamat ang iba ay pinanalangin namin, ngunit ang ibang mga hindi rin namin pinanalangin, Panginoon, ay pinagkakaloob niyo. Kaya din po, salamat sa mga testings, trials, problems, Panginoon, na aming napagtatagumpayan and sa mga decision making, Panginoon, that we need your guidance, Panginoon, to lead us into your will, Panginoon. And gayon din po, Panginoon, dadako na naman kami muli sa pag-aaral ng inyong mga salita and let your name be glorified, Panginoon. Let your name be lifted up sa aming gagawin ito, Panginoon. Gamitin niyo lamang po inyong mga lingkod na tagapagpahayag ng inyong good news, ebanghelyo, or gospel, Panginoon, na maaari naming maibahagi sa aming kapwa. Ngayon din po, Panginoon, salamat at patuloy kaming magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa tinapos na gawa niya sa krus ng Calvary o Golgotha. Kaya kami ay mayroong maaaring ipamalita, Panginoon, and we thank God for the salvation, Panginoon, that you freely give to us, Panginoon, and we are here to make the Great Commission, Panginoon, to make disciple of all nations and to educate them, Panginoon, or ma-share ang gospel, Panginoon, or ang salvation na nagmumula sa inyo, Panginoon. Gayon din po, salamat sa Holy Spirit o banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin upang ang aming mga magagawa, Panginoon, ay ayon lamang sa inyong kalooban and not our will, Panginoon. Ikaw po ang mataas, Panginoon, at gawin niyo lamang po kaming tungtungan ng inyong kaluwalhatian, Panginoon. We humble them before you, Panginoon, at kayo rin po ang hihipo at magtatransform sa puso, isip at espiritu ng bawat isang makakapakinig, makakapanood o makakabasa ng aming mga devotion na ito. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 24:19. Sinasabi dito, anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng tao. Message at nagkunwari pa nga ang Panginoon dito sa tanong na anong mga pangyayari na animo ay di niya alam. Sinagot naman daw ito ng mga alagad na tungkol daw kay Jesus na taga Nazaret. Sinabi nila na ito daw ay isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa. At kahit daw sa harapan ng Diyos at mga tao ay masasabi na ito'y makapangyarihan. Application. Kahit nakasama na ng mga alagad na ito ang Panginoong Yesus, ang pagkakakilala pa din nila dito ay isang propeta. Pero bumawi naman sila sa dulo dahil sinabi nilang makapangyarihan daw ang Panginoon sa salita at gawa, lalong higit sa harapan ng Diyos at ng mga tao. So yun na nga, 'di ba? Minsan yun nga yung sinasabing kahit ang mga tao matagal mo nang nakakasama, 'di ba? Dahil because we know naman that the ministry of the Lord Jesus Christ lasted only for 3.5 years. So kung iisipin yung sa great mission mo na gagawin na iligtas ang sangkatauhan, sasabihin ng iba na, oh, matagal na akong Kristiyano, matagal na ako naglilingkod sa Panginoon. Yung iba, mga missionary, mga pastors, mga priest, di ba, na halos kinatandaan na nila yung serving the Lord. Pero ang Panginoong Jesus, yung gawa niya ng greatest mission to seek and save all the people, di ba, ay isang napakalaking mission. Pero dito, ayan, although alam naman natin na alam ng Panginoon, parang kumbaga ay tinitingnan lang kung ano yung pagkakakilanlan sa kanya ng kanyang mga alagad, which is they say into here na ang pagkakakilala nila sa ating Panginoong Yesus ay yun nga, taga Nazaret, di ba, na isang propeta. Parang halintulad siya na parang kagaya nila Moses, di ba, nila
Elias, ayan, nila Jeremiah, yan kasi yung mga kilalang mga prophet during the Old Testament, di ba? And inihula na o sinabi na at pinredict na the Messiah will come. Ayan. So after how many years bago nangyari, di ba? Yung pagdating ng Messiah, which is our Lord Jesus Christ, na others may not believe it, but for us that has been saved by the Lord, we claim and declare that He is the Messiah, He is the Savior, He is our Lord, diba? So, yun na nga, pagkakakilala sa Kanya is propeta, and we know na during their time, ang Nazareth is, kumbaga, pinakamababa, or hindi, parang kumbaga sa kanila, parang meron bang mabuting bagay na magmumula sa Nazareth, di ba? Which is, alam naman natin na very yung pagkakasilang pa lamang, or bago pa lang nung pinagbubuntis pa lang ni Mary ang ating Panginoong Yesus, marami na talagang mga pinagdaan ng mga struggle, di ba? Pero sabi nga, the Lord moves in mysterious way. So what He promised, He will do it, di ba? He will fulfill it. So yun nga, after so long years na mula sa descendants ni Isaac, di ba, hanggang kay David, ay naisilang ang ating Panginoong Yesus, which is ang ating tagapagligtas, di ba? Na which is alam natin na nagmula siya sa ating Diyos Ama, which is He is the personification ng ating Diyos, which is in the Spirit, na pumarito sa mundo upang ma-experience ang buhay ng mga ordinaryong tao, di ba? Which is ang pagkakakilala noon sa Diyos Ama is parang nakakatakot, sobrang holy, sobrang justice, di ba? Na kumbaga wala tayong karapatan na lumapit, makita man lang ng mukhaan ng ating Diyos, pero by means of our Lord Jesus Christ, siya yung nagpakita sa atin how generous loving, how unconditional loving, how forgiving our Lord God is, di ba? Na kung saan ay hindi lang siya powerful, but He is God indeed. Dahil din nga alam natin na sa John 1:1, in the beginning was the Word, di ba? And ang ating Diyos, nung nilikha pa lang niya or kinreate pa lang niya yung mundo, is it's through the Word also, di ba? And others may not believe, others may say, simpleng propeta lang yan, si Jesus, simpleng taga Nazareth lang yan, di ba? But for us who truly know, and who are digging and studying and deepening our relationship with the Lord, alam natin kung ano yung stand at pagkakakilala natin sa Panginoong Yesus, di ba, na hindi man natin siya nakita personally or physically, just like yung mga alagad niya or yung mga tao during the time na nagmi-ministeryo ang ating Panginoon, at yung sa pagkakasilang pa lang niya hanggang sa lumalaki siya, di ba, is as long as we have that faith, yun yung talagang panghahawakan natin, di ba? Na sabi nga, mas mapalad ang naniniwala kahit hindi pa nakakita ang Panginoong Yesus, because later on the glory will be revealed to them in God's perfect time, di ba? Hindi maaring hindi man dito habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo, but in the life beneath this life, di ba? So yun po. At yun nga, pinapakita sa atin na kahit gaano mo pa nakakasama yung tao, halimbawa asawa mo yan, kapamilya mo yan, di ba? Meron pa rin na mga traits mo or yung mga inside mo na hindi nila totaling kilala, di ba? Sabihin, oh, kilala ko na yan, ganito yan, ganyan yan, di ba? Pero sabi nga, if people looks on the outside, the Lord looks inside your heart, di ba? So, maaaring yun nga, pinapakita mo sa mga tao that you were strong, that you are always happy despite all the mga problems or different emotions na nasa loob mo, di ba? But only God knows what you even keep in the secret of your mind, in the secret of your heart, di ba? And siya talaga yung pinakalubos na nakakaintindi kung ano talaga yung pinakapinagdadaanan natin sa inside. Minsan sasabihin mo, Lord, bakit kahit alam mo na sobrang nahihirapan na ako, bakit parang hindi mo pa sinasagot yung prayer ko on the time that I wanted it to come, di ba? Pero sabi nga, hindi natin alam kung for the ways of the Lord is higher than our ways, di ba? So, patuloy lang tayong magtiwala at magtara sa Kanya, at manampalataya na
tutuparin ng Diyos kung ano yung mga kaya kung may mga life verse ka and yung tinatawag nga ng mga battle verse, di ba? Na kung saan yun yung pinanghawakan mo na Lord, I know that you will fulfill this in my life, yung kagaya sa Jeremiah 29:11, di ba, na alam natin na merong plans ang ating Panginoon sa ating buhay, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and a future, di ba? So yun yung isa sa mga life verse natin na pinanghahawakan, yung kahit nahihirapan ka na, yung Philippians 4:13, that I can do all things through Christ who strengthens me, di ba? Kasi kapag sa sarili lang natin tayo aasa, sa sarili nating galing, sa sarili nating lakas, tayo ay napapagod. We are made from dust, 'di ba? Tayo ay tao. Meron tayong capacity lang to do such things, 'di ba? Pero ang Panginoon, hindi siya nasasakop na time and space, 'di ba? He is the same yesterday, today, and forever, 'di ba? Alam niya kung ano na yung magiging future natin, and it was not yet revealed to us, but as time by time goes by, ito ay marireveal sa atin ng ating Panginoon. We just need to be patient. Yan, kaya nga sinasabi, patience is a virtue, 'di ba? Nakapag patience ka na intayin yung katuparan or yung pag-fulfill ng Lord sa promise na pinanghahawakan mo, alam natin na it is all worth it. It is all worth the wait, di ba? Dahil it's really for our own good. Para yun talaga inihanda para sa atin ng ating Panginoon. Parang sa mga magulang, di ba? Tayo as magulang, di ba? Naging kagaya ang inyong lingkod, OFW dito, di ba? Na kung saan we wanted to give a better future, a bright future for our kids. Kaya kahit anong hirap ng pagiging OFW, malayo sa kanila, hindi mo nakikita yung paglaki nila, yung halimbawa pag may mga sakit sila or may mga nangyaring hindi inaasahan, di ba? Yung parang you just simply want to, okay, if only I can fly, if only there's only a door where I can pass through it, and boom, nasa Pilipinas na ako para maalagaan ko, or in this special time like grieving, you lost your family is in hospital, 'di ba? Na kung pwede lang in an instant nandun ka na agad, 'di ba? Para maging kung yung mga superpower nila, Superman or kahit sinong superheroes meron ka, 'di ba? Parang pipiliin mo na kahit one time or in that specific time nandun ka, 'di ba? Pero hindi, kailangan mong tiisin na mapalayo sa kanila dahil you wanted them to have a better and bright future, di ba? So, ganun din ang Panginoon sa atin. Ang talagang plano niya sa atin ay para sa ikabubuti natin. Pero minsan, may mga episode sa buhay natin na nagiging pasaway tayo, di ba? Yung sabi nga, tinuturo sa atin ng Diyos na ito yung way, di ba? Pero minsan lumiliko tayo ng landas, 'di ba? Napupunta tayo sa ibang mga destination na hindi naman 'yun yung pinlano sa atin ng ating Panginoon. Pero yung as you journey that road, na kahit napunta ka man sa maling daan, the Lord will still find His way para mabalik ka dun sa right path na inihanda niya para sa iyo, 'di ba? Para sa dulo nun makikita mo na, ay, thank you Lord, buti na lang kahit nagkamali ako, tinanggap mo pa rin ako. Thank you Lord na kahit naging pasaway ako, nilid nyo pa rin po ako into the right path that you have prepared for me. Dahil nakikita ng Panginoon yung mga magiging future natin kahit bago pa man tayo mabuo sa sinapupunan ng ating mga ina. So, ayan po, na pa may natutunan kayo sa ating maiksing share ng devotion video, and syempre magsusulat naman tayo, iniintay natin yung ibang mga ka-churchmate natin, and let us all close this into closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, pinasasalamatan ko po namin sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, that godly wisdom comes from you, Lord God, at kung kami ay magpapasakop sa inyong karunungan, Panginoon, it will not lead us into astray, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na anuman ang mga pinagdadaanan ng aming kapwa, Panginoon, ay whether it's financial loss, Panginoon, sa trabaho o sa negosyo, Panginoon, the restoration, you will give it to everyone, Panginoon. Ang mga nasirang mga relasyon ng pamilya, mag-asawa, mga anak at magulang, Panginoon, mga churchmate, mga samahan, Panginoon, even our
government, Panginoon. We know, Lord God, that you will restore it, Panginoon, and nothing is impossible to you, Lord God. We also pray, Lord God, for all the sick, Panginoon, whether it's physically, mentally, emotionally, or spiritually, Lord God, that you are the God who heals, Panginoon. Dahil kung paanong by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, on the cross, we are healed, Panginoon. Maging sa kabayaran ng kasalanan, Panginoon, na kamatayan, He had saved us, Panginoon, that even if we die here physically, Lord God, we know that we have eternal life in your kingdom, Panginoon. And gayon din po, Panginoon, kung ang inyong solusyon, Panginoon, at sagot sa aming mga panalangin na paggaling, Panginoon, ay ang eternal rest, Panginoon, o ang pagpanaw ng mga kakilala namin o mahal sa buhay, Panginoon. Give us comfort, Panginoon, and give everyone comfort, Panginoon, and lagi nilang isa-isip that their loved ones, Panginoon, or kakilala is in a safer place, which is in your kingdom, Panginoon, na kung saan di na sila mahihirapan pa, Panginoon, and they will live eternally in you, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, ay gamitin yung bawat isa sa amin to share the good news, Panginoon, to accept your Son, Jesus Christ, as their Lord and Savior, Panginoon, na siyang tunay na makapagliligtas sa amin at hindi sa pamamagitan namin dahil we are born as sinners, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, we pray for all the pastors, priests, evangelists, missionaries, prophet, teachers, OFWs, mga regular members, Panginoon, that all the body of Christ, Panginoon, iba't iba mga denomination, iba't iba mga name ng mga churches, Panginoon, but as long as we proclaim and we declare that our Lord Jesus Christ is our Lord and Savior and no one can ever save us except the Lord Jesus Christ, Panginoon. We know na ginagabayan niyo po ang bawat mga nabubuong mga churches or gawain, Panginoon, or ministry, Panginoon, upang ipakilala at i-declare kayo sa buong mundo, Panginoon. And we might never know, Panginoon, kailan ang magiging second coming ng Panginoong Yesus upang kunin ang lahat ng mga pinabanal at namuhay ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Pero patuloy kaming nagtitiwala at sumasampalataya, Panginoon, na ipupulfill ninyo inyong mga promise, Panginoon. We also pray, Lord God, for our country, the Philippines, Panginoon, that we are proclaiming that we are the only Christian nation, Panginoon, and we declare, Lord God, na hindi lamang Pilipinas ang magiging Christian nation, Panginoon, but all the nation, all the part of the universe, Panginoon, maging kung may mga tao man sa buwan, sa Mars, o ibang planeta, Panginoon, we know, Lord God, that they will hear your gospel and good news, Panginoon, and their life will be changed, their heart will be softened, Panginoon, upang tanggapin ang good news na ito na aming idinedeklara at ipinapahayag, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa economic growth ng aming bansang Pilipinas, Panginoon, that with you nothing is impossible, Panginoon. Ang pagkakaalam, Panginoon, o pagkakabunyag, Panginoon, ng mga ginagawang korupsyon, Panginoon, at anomalya sa aming bansa, Panginoon, mula sa aming mga leader na pinakamataas, Panginoon, hanggang sa pinakamababa, Panginoon, na kung saan ang dinedestroy ng kaaway, Panginoon, ay ang bawat pamilya, Panginoon, na I know and we pray, Lord God, na gagamitin mo po ang bawat pamilya na mas mapatibay ang relasyon sa inyo, Panginoon, upang ang lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas, Panginoon, ay makaranas ng economic growth, Panginoon, na darating ang panahon na hindi nakakailanganing magkalayo-layo ng bawat pamilya, Panginoon, but every family will be restored, Panginoon, at magsasama-sama dahil sa Pilipinas ay sapat na o higit pa, Panginoon, ang kinikita ng bawat pamilya at matutugunan ang lahat ng mga pangangailangan. Only if we humble down before your throne, Panginoon, at magpapasakop at sasampalataya sa inyo, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, we pray sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon. Thank you, Lord, for the life ng aming mga amo, Panginoon, na ginagamit nyo as a way of providing for our family sa pamamagitan ng aming mga sweldo, Panginoon. We pray, Lord God, to give them good health, long life, Panginoon, more success sa kanilang mga negosyo o mga trabaho, Panginoon, at sa pag-aaral ng kanilang mga anak, at ang harmonious na relationship namin as employer and employee, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa revival, Panginoon, sa bansang ito na Hong Kong. We thank God that we are here in Hong Kong, Panginoon, that we are free to declare our faith in you, Lord God. And alam namin na mas marami pang ma-outreach na iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga
nationality ng bawat mga tao, Panginoon, ang maaabot ng inyong gospel, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa bansang inyong pinili, Panginoon, ng Israel, Panginoon. Ang mga Hudyo ay tatalikod sa paniniwala nila sa iba't ibang mga Diyos, Panginoon. But they will humble down before you and believe into your Son, Jesus Christ, as their Lord and Savior and the Messiah, Panginoon. And we declare everything that we prayed for will be answered, Panginoon, not in our specific time, but in your perfect time, Panginoon. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. Please we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Babay pa sa ating lahat, and God bless.